I could say I never dare to think about you in that way, but So hello guys, welcome to another episode of Over Naman sa Pod-Ask. And today's segment is called Double Take and our topic is called Double Standards, in which we'll talk about mga stereotyping about genders and all types of genders and issues na nangyayari ngayon in our modern world. So first, before we start, we will introduce ourselves. So I am Jet Antonio from BSIT program. And sa kanan ko naman, And I'm Sheena De Los Santos from BSMA. And here we have Bianca Cabrera, one and only from BSMA. We have here John Clyde De Luces from SBIT 1E. I am Mark Ryan Sunggalya, bukod tangi sa BSIT 1E. I am Lance Andrea Labanico from BSIT 1E. So, before we start, nag-post kami or nag-guide kami sa Instagram about their hot takes and their hot takes or topics sa kanilang gender double standards, if meron man silang experience or about certain topic. So, we actually have here yung mga responses nila. And itong first from our unknown user. Ang sabi niya is, bakit babae lang ang nililigawan? So, Uy, okay to, okay. Bakit nga ba? So, bakit babae nga lang ang nililigawan? So, anong opinion or thoughts nyo about that? So, first, Ryan, anong sa tingin mo, bakit babae lang palagi ang nililigaw? I think kailangan natin i-divide sa apat na perspective. Una, sa hindi pa nanliligaw. Pangalawa, sa nanligaw na. Pangatlo, sa babae. Ay, tatlo lang pala. Ayan, tatlo lang pala. Una, sa hindi pa na nanliligaw. As someone na hindi pa ako nanliligaw, yung perspective ko sa manliligaw is nasa history base pa. Kasi di ba nasa history na natin na nakasanayan na natin na lalaki talaga yung nag-initiate sa relationship. So, ewan ko lang sa mga perspective ng iba na kunyari nanligaw na or yung mga babae sa perspective ng babae. So, what about you, Lan? Pre, kasi sabi mo 'di ba, yung paniniwala mo more on history base. Pero modern na kasi tayo ngayon eh. Parang mas gusto natin mga achieve na equality, 'di ba? Tsaka kahit sa schools lagi nang tinuturo na dapat binibreak natin yung mga stereotypes. Yung mga babae ngayon, more on independent sila. So, may tanong din ako, bakit ba kailangan lalaki lang yung nanliligaw? Hindi ba pwedeng babae rin? Kasi kung gusto naman din nilang gawin yung mga ginagawa natin, why not, 'di ba? Tingin nyo. So, Clyde, you have comment on that? One of the great example na sa sinabi ni Lance is yung walawa or women to women na scenario, diba? So, sa society natin ngayon, di naman na tayo limited sa men to women, women to men na relationship. Open naman na yung society natin sa, ayun nga, girls to girls, then girl to girl, then may mga scenario or circumstances na syempre may isang babae na mag-i-initiate ng relationship. Then kadalasan siguro sa mga ganong scenario yung mga more masculine na babae yung nag-i-initiate sa relationship. Then kung kaya ng isang babae na gawin sa kapwa nila babae. Coming from a perspective ng isang babae naman as tayo ng insights net sa dalawan to. Ang una ko man lang kukomentan yung about kay Ryan. She's sa history nga ng men is initiator talaga sila. Which is tama naman. So, about naman kay Lance is yung sa stereotype thing. It's not considered stereotype if parang natural thing naman siya. So, siguro magiging neutral din kami mga babae dito. Kung ang guy is like, sige, nag-set siya ng standard sa sarili niya na, okay, if a girl wants me, kasi ganito gawin niya sa akin, nagawa niyo ako, ganyan. Siguro ma-understand naman yun ng ibang babae, ganyan, kung talagang gusto nilang abutin yung guy din. And then, about naman kay Clyde is yung sa woman and woman. And you said na parang masculine yung isa, and then yung isa is like a feminine girl. And mas nag-initiate pa rin yung masculine. Yan. So, if you parang kinontradict mo na rin yung sinabi mo na ganito, ganyan, na pag masculine ka, you should initiate, right? So, pag tinanong naman natin yung ibang guy kung okay lang ba sa'yo na ligawan ka rin ng masculine na babae, is that okay for you guys? Kasi natural sa babae ang maging feminine kung lalaki ka. So, okay lang din ba sa inyo na masculine din yung mag-i-initiate sa inyo? Since sa inyo kayang gawin ng babae, once na nag-initiate ng babae, that's called the masculine thing. Ganun. So, submissive si Ryan. yeah. May mga ganun kasi, Mahal na. yeah, pag magiging neutral tayo, may mga, submissive na guy. So, that's okay. Well, for me, sabi ni Ryan is historical na siya, na pag ang guy, kailangan sila yung nanliligaw. Well, for me, kung guy yung unang nagsabi na gusto kita, ganyan, gusto kita ma-pursue, which is okay lang. Kasi kaming mga babae, once na nakita namin na, na interested ka sa amin, or like, pinapahalagaan mo kami, binabalik din namin kung ano yung treatment nyo sa amin. Ganon kami as a girl. Okay. Diba? Reciprocate. Yeah. So kasi naman, di ba, in history o
man is always the provider. So, syempre, pag ang lalaki is, has the will to initiate, will to, parang ano mo yun, like yung meron siya sariling choices. Pagliligaw din, it will come often. So, in history naman, di mo naman change yun eh. Lalaki talaga yung provider and lalaki naman talaga ang dapat. So, speaking of, ayun nga, panliligaw. So, pwede natin itong i-connect. So, another anonymous user commented na about dating. So, sabi niya dito, there's this guy who asked her out about sa dating. Ay, may kwento ako. Ayun, may kwento. ako, guys, about dating. Okay. What is your, So, there's... Bilisan na Don't judge. So, there's this guy, like, nakilala ko siya through games, I guess. So, ayun. So, tumagal-tagal, sabi niya, kung pwede lang kami magkita. So, ako, sige, sabi ko, go if ever free yung schedule ko. That time is, hindi ko alam na tuloy talaga kami. So, bigla na lang siya nagsabi na papunta na siya. So, ako, kailangan ko na mag-asikaso. Akala ko is libre niya lahat. Yes. Yeah. Kasi syempre siya talaga nag-aya eh. Kasi kung sino nag-aya, di ba, siya talaga yung taya. For me, For me. Ganun siya. So, nakita na kami. Nung nagkita kami, sabi niya sa akin. Sabi niya, yung sahod ko, wala pa. Sabi niya ganun. So like, ako like, oh, sige, okay lang. Ako na lang muna. Ako muna magbabayad. So, yun, hanggang sa... so, hanggang sa natapos yung date namin, yung sahod niya, wala pa rin. So, sabi ko, may pera ka pa ba dyan pauwi? May pera ako dito. Pahiram ko muna sa'yo, ganun. So, sabi niya, hindi, sige, meron na. Pero ako, pagka-uwi ko na, sabi ko, oh my God. Sabi ko, first time ko to. Ganito pala yun. And, ang ina-expect ko talaga, wala akong gagastusin. Kasi, siya talaga nag-initiate. Tsaka, papunta na siya. Yes. Nung parang nalaman ko sabi na ni tuloy Tano. talaga. So, parang, Wala kang choice. wala. So, ayun yung kwento ko, guys. Ano sa Nakakayari tingin nyo? Ano sa tingin yung... Ano Di pa gano'n naman, pag boys, alam nyo naman, na kapag, alanganin, huwag na kayo aya ng aya, no? Like, huwag kayo maging sigma na, sige, ayain kita ng date, pero pautang muna. Kaya gusto, bayad Wala sa capability nyo. Siguro wag na rin kayo mag-initiate kasi first of all, image nyo nakataya doon. Biruin mo magyayaya ka ng something na hindi mo naman pala kayang anuhin. Baga, wala kang lalabas. Wala. Hindi kayang bakapan. Ganun. Lalo na first date. Katalasan, syempre, pag first date, magpapagood shot ka sa babae. Kailangan magpo-provide ka. Ikaw lalaki ka maging provider. Tas, generational alien to. Generational fumble. Siya na nag-aya. Sa akin, parang yung sa nangyari na yun, sobrang mali doon yung lalaki kasi ikaw yung nag-aya eh. Kapag ikaw nag-aya, meaning gusto mong mangyari yun. Dapat i-meet mo yung gusto mong mangyari, hindi yung ibang tao, di ba? Parang sobrang mali naman na nag-aya ka tapos wala kang mabibigay, di ba? Wala kang bala. Parang mag-aasa ka pa nun eh. Kasi nung Sugod ka sa ligman, tas wala kang dalang barik. ayun, nung nandun ka na, di ba, ang lakas ng loob mong mag-aya, papunta na ako. Tapos nung nandun na, biglang, may pera ka ba dyan? Parang, di ba, nakakaiba yun. Pero may tanong ako, after nung incident na yun, nag-usap pa kayo? Hindi na. Hindi na? Hindi ko na siya nakausap. Sobrang na-off ka namin, Sheena. Tol, nakaka. Sobrang na-off ako, guys. Lancy, what about pag pareho naman kayo nag-ayaan, tapos pareho kayo nagkita, but one of you ask if okay lang 50-50. What about that? Is it parang okay lang ba? As long as may communication naman or may prior naman kayo na usapan na 50-50, syempre, gusto nyo dalawa yung kunwari, yun nga, date. Gusto nyo dalawa yung date na yan. Then, alam nyo naman sa isa't isa na parang medyo tagalid pa yung budget. Then, okay naman pag-usapan yung 50-50 kasi di naman nakakaya yun. Lalo na estudyante. Lalo na mga estudyante, mga wala pang source of income kadalasan. Mas goods yung 50-50 ka. Minsan di lang sa date yan, minsan sa pag mag-asawa. Pag mag-asawa, minsan di lang sa date, minsan sa bahay. Gusto nila 50. Gusto ng guy, minsan 50-50 sila ng girl. Gusto niya may trabaho din yung girl. Gusto niya, ayun, parang literal lahati sila sa lahat. Is that okay for you guys? Parang normal ba sa inyo yun? Parang yung 50-50 na yun, napaka-normal nun. Kasi sa dito, sa generation natin, hindi na, syempre parang yung babae, minsan feeling nila dapat hindi sila masyadong bini-baby, di ba? Kini-caretaker. One time nung may nag-aaya sa akin, tapos inaya niya rin. Sinabi niya,
tumuloy kami. Pagkatuloy namin doon, parang ina-expect ko, syempre, ako rin magbabayad, di ba? Kasi nga parang napasabit lang siya. Pero nung nandun na kami, parang naglabas din siya ng pera. Parang, alam mo yun, yung automatic na, natural na 50-50, parang hindi ko pala lang bayar to kasi siya rin yung gustong sumama. Parang, hindi mo kailangan siyang, sabihin na 50-50 tayo. Parang, kusa na yun ang mangyayari kapag dalawa kayong may gusto eh. Pero pag ikaw lang may gusto, syempre, kailangan ikaw yung gumawa ng paraan kasi hindi naman siya yung may gustong umano sa'yo eh. Nag-gets niyo? Hindi, I mean ano ba? May pagkita pa, may pag-date, tol. Oh shit. Here we go again. Ayos tayo, tol. Ayos tayo. Yun lang, parang yung 50-50, natural siya na nangyari, hindi nyo siya kailangan pag-usapan talaga. Okay, double. Nice thoughts and insights, opinion. And so, ayun na nga, ligaw. Tapos, date. Punta sa date. What about naman cheating? Okay? Connection, di ba? Okay, cheating. Kasi, Maapoy-apoy ito. kasi may nag-comment ng anonymous user na double standard sa cheating. Pag lalaki nag-cheat, okay lang mabash. Pero pag babae, todo tanggol naman dito yung mga tao. Ooh. Parang sobrang solid ng topic na to. Sobrang solid kaya gusto ko ngang marinig yung insights ng mga babae about doon Babae mo na. sa cheating kapag Kasi sila, Alam mo naman. sila yung na-point out dito eh. sila yung palaging Ano niyo doon? your double take. What's your double take? Well, for me, yung cheating na yan, cheating is a choice talaga. As in, pwede ba yun? Kunyari, kasama ko yung boyfriend ko, pero nag-cheat pa rin ako. Diba? It's your choice. It's your choice na pagmukain siyang tanga, na hindi niya alam yung nangyayari behind his back. Diba? Okay, so ayun, dahil cheating is a choice, pag pinili mo yun, then harapin mo yung consequences, right? So, ang consequences niyan, first off, sinabi niyo sa guy na, "Oy, nag-cheat ka, bro. Ganyan, napaka mong lalaki, wala kang kwenta na lalaki." Ganun sa amin, right? Tapos pag sinasabi nila ngayon, pag babae yung nag-cheat, sinasabi naman nila na, ano bang ginawa nung guy? Parang nagdo-double question sila. Like, ano ka ba? Red flag ba yung guy? Ganyan. Kaya ka ba nagloko? Ganyan. Sa amin, syempre, as a girl na parang open pa rin naman sa ganung is hindi siya pa rin talaga tama na bakit mo ka-questionin din yung actions ng yung karelasyon ng girl? Like, bakit mo pa ka-questionin? Mali na nga yung ginawa ng girl. Ganun. Parang kung tropa man namin yung babaeng yun, hindi talaga namin ito-tolerate yung ganun. Tapos, yung sa pagsa-social media naman, like, yung posting stuff na parang yung ina-expose, Diba may yun? Like, Nag-viral yung Ay, nag-viral. Yung yeah. niregaluan siya ng convo. Yung nangihingi pa ng hug, right? Ayun, yung nangihingi ng hug. Ayun, tapos, hindi ko siya totally na pero hindi ko alam kung na pinagtanggol, kung may nagtanggol man. nagko-comment na attorney. Hindi lang comment tol, nireel siya, 'di ba? Parang kasi sobrang dami na nating nakikita na posting about sa cheating, 'di ba? Normal na nakikita natin na posting dito about sa lalaki, 'di ba? And pag nakita natin yung mga comment, nakikita niyo doon, napakawala talagang kwenta ng mga ganto. Sigbin na nga, nagawa pang magloko, 'di ba? Babae naman nag-cheat, parang i-redirect nila yung sisi sa mga lalaki kasi questionin nila. Di naman mag-cheat yan without a reason. Di naman mag-cheat yan ng walang dahilan. Pero may case 'di ba? Yung sa isang posting na ang nag-cheat babae. Pero may mga comment na nakikita yung mali niya. Pero meron talaga makikita mo na yung bias eh. Kasi merong mga nag-reels dito na attorney na pinagtatanggol yung karapatan niya na privacy daw nila yun. Na hindi daw dapat yun kasi makakasira daw sa babae. Ngayon, ang tanong, nasan sila nung may pinopost yung mga lalaki? Bakit wala silang mga reels na ganun, di ba? Bakit ngayon lang lumabas? Sipin nyo yun, parang may kita mo yung bias eh. Kasi maganda daw. Tsaka, damay na rin yung itsura tol. Kasi pag maganda parang nafe-feel nila yung need protektahan eh. Alam nyo yun na yun. Natural na yun. Parang ayun yung bias dito eh, no? Tingin mo, Jet. Okay. Hindi kasi sa mga ganyan, mostly kasi 'di ba nang-cheat karamihan lalaki. So kapag babae yung gumawa, parang Bigla sila na. kapag may nangyari, unusual. Like, kapag babae yung nag-cheat, may problema either may problema lang yan sa lalaki. Yung lalaki yung gumawa ng mali para mag-cheat siya. Para mag-cheat siya. May mga ganyan eh. Gina-justify pa. Pero kasi, ang mali doon, hindi dapat ganon. Okay. Dapat
ano lang, equal Dapat ano. equal lang. Kung may problema man, is that pinag-uusapan lang din naman. And about yun sa pagpa-post, ano yung tingin, anong thoughts nyo dun? Like, kailangan nyo, pag nag-cheat, hindi ba pwedeng private na lang or di ba? Tol, parang Kailangan pa i-post, kailangan Tol, i-private. parang ano yun. Mali i-post kasi parang dito hindi mali yung yung hindi ka mali, pero yung ginawa mo, hindi naman siya need malaman ng ibang tao, di ba? Parang yung ginawa sa alam mong mali yung ginawa sa let it go. Let it go. Parang Hingi sila ng validation galing sa ibang tao. Kasi di nila makuha sa sarili. parang yun tol, parang nakahawa ka na lang din sa sarili mo nun. Kasi first of all, private issue yan, di mo na kailangan as long as di mo na ipaalam sa ibang tao kasi parang ang pag-usapan kasi cheating. So, ayun nga guys. So, narinig nyo na yung mga thoughts and opinions nila, ang kanilang mga sinaing at hinanaing. Sa double standards na to. Yeah, we cooked. So disclaimer lang, may mga opinion kami na salungat din maybe sa opinions, no? So, ayun, iba-iba naman tayo ng opinion. So, I hope lang na may, ayun, kahit papano, insights or lessons kayo natutunan sa podcast namin. So, ayun, thank you sa panonood. So, I hope you like and subscribe sa YouTube channel namin. And thank you sa podcast na to. Shoutout nga pala kay Sir Mark Quinting and Neil Yongbian. Shoutout Happy Chinese New Year po. Cameraman tol, yung cameraman natin. Shoutout kay kay Justin Depalco. Yun. So, ayun lang guys. Thank you sa panonood. Hi guys! I could say I never dare to think about you in that way, but I would be lying. And I pretend I'm happy for you when you find some dude to take home. But I won't deny that in the midst of the crowds and the shapes in the clouds, I don't see nobody but you. In my rose tinted dream.